Ang mahiwagang kandila. Sa isang liblib na bayan sa gitna ng kagubatan, may isang matandang albularyo na nagngangalang Lola Sela. Kilala siya sa paggawa ng mga himalang gamot, pangontra sa masasamang espiritu, at mga ritual, ngunit higit sa lahat, sikat siya sa kanyang mahiwagang kandila. Ayon sa alamat, ang kandilang ito ay hindi nauubos kailanman. Sa tuwing sinisindihan ito, nagkakaroon ng kakaibang liwanag na nagdadala ng kaginhawahan at himala sa sinumang may mabuting puso, ngunit sa mga sekim at may masamang kalooban, ang liwanag nito ay nagdadala ng sumpa. Isang araw, isang mahirap na mangingisda na nagngangalang Elias ang lumapit kay Lola Sela. Lola, nais ko pong magkaroon ng kaunting liwanag sa aking buhay. Napakahirap ng aming kalagayan. Sana po ay matulungan ninyo ako. Napangiti si Lola Sela at iniabot kay Elias ang mahiwagang kandila. Gamitin mo ito ng may mabuting hangarin. Anak, ang kandilang ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag, kundi tinutupad din ang dalisay na kahilingan. Pag-uwi ni Elias, sinindihan niya ang kandila at hiniling na magkaroon madaming makuha sa pangingisda upang mapakain ang kanyang pamilya. Kinabukasan, laking gulat niya nang makahuli siya ng napakaraming isda. Higit pa sa kanyang inaasahan, hindi nagtagal, unti-unting gumaan ang kanilang buhay, at ang dating naghihirap na pamilya ay naging masagana. Ngunit isang sekim na negosyante, si Don Vicente, ang nakaalam tungkol sa mahiwagang kandila. Sa kanyang kasakiman, pinuntahan niya si Elias at inalok ito ng malaking halaga ng pera kapalit ng kandila, ngunit tumanggi si Elias. Dahil dito, nagdesisyon si Don Vicente na nakawin ang kandila sa pamamagitan ng pananakot. Sa hating gabi, pinasok niya ang bahay ni Elias at ninakaw ang kandila. Sa sobrang tuwa, agad niyang sinindihan ito at hiniling ang walang hanggang kayamanan. Ngunit sa kanyang pagtataka, sa halip na ginto at pera, isang nakakatakot na anino ang lumitaw mula sa apoy. Ikaw, Don Vicente, ay nilamon ng iyong kasakiman. Ang katawan ng matandang negosyante ay biglang nanigas, at ang kanyang balat ay unti-unting naging wax, tulad ng kandila, hanggang sa tuluyang matuno ang kanyang anyo at naging bahagi ng kandila mismo. Kinabukasan, natagpuan ni Elias ang mahiwagang kandila sa kanyang mesa. Bumalik ito sa kanya na parang walang nangyari. Napansin niyang bahagyang lumiit ito, tila may nabawas na bahagi. Mula noon, naunawaan ni Elias ang tunay na lihim ng kandila. Ito ay nagbibigay ng biyaya sa mabubuting tao ngunit nagpaparusa sa mga sekim. Sa takot na muling magamit ito sa masamang paraan, dinala niya ang kandila pabalik kay Lola Sela, na itinago ito sa isang lihim na silid upang hindi na muling mahulog sa maling kamay. At mula noon, naging alamat na lamang ang mahiwagang kandila, ngunit nananatili ang aral nito, ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa kasakiman, kundi sa mabuting puso at malinis na hangarin. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.